Isipin mong ang Russia, pagod na sa digmaan, ay inilipat ang depensa sa himpapawid mula sa teritoryo nila papuntang Ukraine. Dagdagan mo pa ng isa sa pinaka-elite na unit ng Ukraine at ang mga drone na ginagamit nila. Ano ang makukuha mo mula sa simpleng recipe na ito? Ang pagkawasak ng mga depensa sa himpapawid ng Russia sa buong 2025. Nawasak ng Ukraine ang halos 4 bilyong depensa sa himpapawid ng Russia sa 12 buwan. Binabasag ang panangga sa himpapawid ni Vladimir Putin. Sa proseso, dahil nabigo ang kanilang depensa sa himpapawid na pigilan ang mismong mga sandatang dapat nilang sirain, mas marami pang malalalim na pag-atake sa loob ng Russia ang nalalapit. Noong Enero 19 iniulat ng Business Insider na ang Elite Alpha Unit ng Ukraine, na bahagi ng Security Service of Ukraine or Security Service of Ukraine, ay lubusang winasak ang mga depensa sa himpapawid ng Russia sa buong 2025. Sunod-sunod na drone at long-range missile ang pumasok sa Russia at sinakop na Ukraine para sirain ang isang napaka-espesipikong uri ng target, hindi ang karaniwang command centers, refinery, o mga logistical node ang tinarget ng Alpha Unit, kundi ang mga depensa sa himpapawid. At ang nag-iisang unit na ito ay sumira ng $4 na bilyong na halaga ng mga sistema ng depensa sa himpapawid at mga radar ng Russia noong 2025. Ang pahayag ay inilathala ng Security Service of Ukraine sa kanilang Telegram channel, kung saan sinabi nilang ang Alpha Unit ay nagdulot ng malaking pinsala sa malawak na network ng depensa sa himpapawid ng Russia sa nakaraang 12 buwan. Malaking pinsala ang dulot ng long-range strike ng Alpha Special Operations Center ng Security Service ng Ukraine sa Echelon Air Defense System ng Russia. Sabi ng Security Service of Ukraine, umabot sa $4 na bilyong ang halaga ng napinsalang kagamitan ng depensa sa himpapawid ng kalaban noong nakaraang taon. Sinabi ng Alpha Unit na hindi sila namimili sa mga strike na ito. Kung ito ay Ruso at ginagamit para sa depensa sa himpapawid, siguradong bibisitahin ito ng mga drone sa kampanyang lalong titindi, papalapit sa 2026. Manood lang ng video para malaman ang plano ng Ukraine laban sa Russia gamit ang mga drone. Kasama ang isang matalinong taktika na ginamit ng Ukraine na nagpapahintulot dito na magsagawa ng mga pag-atake gamit ang drone sa mga distansyang tila imposibleng maabot. Tungkol sa mga nawasak ng Alpha Unit noong 2025 ito ay listahan ng mga pangunahing sistema ng depensa sa himpapawid ng Russia sa Ukraine at sariling teritoryo. Noong Enero, 19 binanggit ng Euromaidan Press na target ang S-300 at 50 at S-400 air defense system ng Russia. May 24 variant ang S-300 na may kanya-kanyang gamit, pero wala ni isa ang nakapigil sa Alpha Unit sa misyon nito. Ang S-400 ay may saklaw na 400 kilometro at isa sa pinaka-advanced na air defense system ng Russia na kayang harapin ang cruise at ballistic missile at mga sasakyang panghimpapawid. May ilan pa rin sa mga iyon ang bumagsak, pati na rin ang ilang S-300 at 50 unit na nagbibigay ng intermediate range na air defense na sumasaklaw sa layo mula 10 hanggang 100 at 20 kilometro o 62 hanggang 700 at 45 milya. Bumagsak ang mga sistemang ito dahil sa Alpha Unit attacks. At nagsisimula pa lang tayo. Kasama rin sa mga nawasak na labi ng $4 na bilyong na nawala ng Russia sa air defense ay iba't ibang intermediate at short range na mga sistema kabilang ang Buk, Tor at Pantsir na air defense. Ang huli ay ginagamit ng Russia para sa point defense. Ibig sabihin, inilalagay nila ito sa mga rehiyon na sa tingin ng Russia ay magiging mahina laban sa mga pag-atake mula sa himpapawid. Ang TOR air defense ay tumatarget sa eroplano, drone, missile, at chopper sa malapit. Habang ang Buk air defense ay gumagawa rin nito sa intermediate range gamit ang surface-to-air missiles. Ang Alpha Unit ay mabilis na nakalusot sa air defense gamit ang kanilang mga drone noong 2025. Baka napansin mong may kulang. Ayos lang naman iyon. Sinisira ang mga plataporma na nagpapakawala ng mga misil papunta sa kung anuman ang ipadala ng Ukraine sa Russia. Walang plataporma o depensa. Pero hindi lang iyon ang tungkulin ng Alpha Unit. Dapat din nilang ayusin ang radar system
na nagbibigay ng targeting data sa mga plataporma. Maaaring magdagdag ang Russia ng bagong air defense habang pinananatili ang mga warning system laban sa pag-atake ng Ukraine. Malayo na ang narating ng Alpha Unit kaysa sa inyo. Kasama rin sa mga target nila ang mga radar system noong 2025. At grabe, ang daming iba't ibang klase ng Russian radar ang nawasak ng Alpha Unit noong 2025. Malaking kawalan para sa Russia ang pagkawalan ng NIBO-M at NIBO-U radar. Ang mga multifunction radar ay nakakabit sa air defense system at kayang mag-track ng paparating na target hanggang 600 kilometro o 372 milya. Ginagamit ang NEBO radar kasama ng S-300, S-400 system ng Russia at mga podlet na inangkin ng Alpha Unit noong 2025. Nagbibigay din ang 3 coordinate radar system ng targeting data sa long-range air defense platform ng Russia at may partikular silang pahayag na kaya nilang matukoy ang mga napakababang lumilipad na bagay tulad ng mga drone. Maaaring kaya nilang matukoy at sirain ang mga ito. Hindi masyado kasi napatunayang walang silbi ang air defense ng mga podlet laban sa Alpha Unit na ginamit noong 2025. Mas marami pang radar system ang nasira ng unit noong nakaraang taon. Kabilang na ang Niobium-3, mga coordinate radar system na kayang mag-track ng target mula 5 hanggang 500 kilometro, 31,300 at 10 milya. Sinira rin ng Alpha Unit ang mga Kasta-2E2 system na ginagamit para kontrolin ang airspace at tukuyin ang mga papasok na target, kasama ang isang pares ng 3 coordinate radar system na tinatawag na Gamma-D at Protivnik-GE. Ang nakikita natin sa lahat ng pagkawasak na ito ay ang kombinasyon ng Ukraine sa pagtanggal ng ilan sa pinakamahalagang sandata ng Russia mula sa labanan. Habang inaalis nito ang mga mata na kailangan ng sandata para tumama sa target, hindi lang ito ginagawa ng Ukraine para sa propaganda. Ayon sa ulat ng Militani sa sarili nitong artikulo tungkol sa ginawa ng Alpha Unit noong 2025, ibinunyag ng Security Service of Ukraine ang mga bagong footage na nagpapatunay na tinamaan ng unit ang mga target na kanilang sinabi. Sa footage, makikita ang ilang winasak na radar system, pati na rin ang mga bagong dagdag sa Alpha Unit na hindi ibinahagi ng Security Service of Ukraine. 2 S-32 guidance radar na gamit ng S-300V ng Russia ang tinamaan ng drone, 49 2 N-6E guidance radar at isang 76L-6E radar station na gamit ng S-400. May kumpirmasyon at ebidensya mula sa Ukraine na totoong naganap ang mga pag-atake sa Bak, Tor at Panzer. Parang hindi pa ito sapat para sa Russia. Hindi lang Alpha Unit ang sumira sa Russian air defenses noong 2025. Ayon sa Euromaidan Press, marami pang unit ang gumagawa ng ganitong operasyon. Ang pangkalahatang unit ng intelihensya ng Ukraine o pangkalahatang unit ng intelihensya ng Ukraine ay lumahok sa mga pag-atake laban sa air defenses ng Russia. Noong Disyembre, sinira ng ika-15 hiwalay na Artillery Reconnaissance Brigade ng Ukraine o Black Forest ang 2 S-4000 launcher sa Belgorod gamit ang strike drone. Habang nire-reposition sila, tuloy pa rin ang pag-atake sa sirang air defenses ng Russia sa 2026 kahit ikalawang araw pa lang ng taon. Iniulat ni Militani na ang Asgard First-Person View Drone Group ng ika-400 at 12 Unmanned Systems Brigade ng Ukraine o Nemesis Brigade ay nagpakitang gilas sa pagsira ng isang S-350 kasama ang mga self-propelled launcher para sa Bak at Tor air defenses na tila lahat ay nasa rehiyon ng Donetsk. Marami kaming naibahagi sa inyo sa maikling oras, ngunit kaya naming isa-maze ito agad. Nasusunog ang air defense ng Russia sa loob ng Russia at sinakop na Ukraine. Ibig sabihin nito, may dalawang napakahalagang bagay. Una, mas marami pang malalalim na pag-atake ang Ukraine na paparating, gaya ng malalaman mo kung ipagpapatuloy mong panoorin ang video. At pangalawa, malapit nang mangyari ang mga pag-ataking iyon. Ang Alpha Unit ng Ukraine at iba pa ay gumugol ng 2,000 at 25 sa pagsira sa air defense ng Russia at nagbukas ng ligtas na daanan sa himpapawid. Sa 2,000 at 26 kapag may kakayahan ng bumiyahe ang mga drone, missile at eroplano ng Ukraine, mawawalan ng proteksyon ang Russia dahil sa pagkawala ng mahalagang air defense system. Sabi ng Newsweek, ang S-400 batalyon ay nagkakahalaga ng $.
200 milyon para gawin ng Rusya at nabenta ito ng Rusya dati ng mga dolyar, 500 milyon. Makikita mong ang tuloy-tuloy na pagkasira ng air defense system hanggang 2025 ay maaaring umabot sa 4 bilyon na malaking gastos para kay Putin. Gusto ng Rusya palitan agad ang air defense system o radar na sinisira ng Ukraine, pero madalas hindi nila kaya, lalo na sa kinakailangang bilis. At kahit na magawa nila, kailangan nilang gumastos ng napakalaking halaga ng pera para maisagawa ang pagpapalit na iyon. Madalas inilipat ng Rusya ang air defense mula ibang lugar papunta sa tinatamaan ng Ukraine. Minsan, hindi na lang nila inaayos ang sira sa air defense. May mga lugar na nagiging mahina dahil sa kulang na air defense, kaya nagkakaroon ng ligtas na daanan. Mahalaga ang mga daanan dahil mahalaga ang air defense para sa Russia sa sarili nitong teritoryo. Ang kakulangan ng air defense ay nagpapadali para sa Ukraine na magsagawa ng malalalim na pag-atake, gaya ng malalaman mo sa loob ng ilang minuto. Naglalagay din ang Russia ng maraming air defense system sa Ukraine. At ayon sa Business Insider, malaki rin ang pinsala kapag nawawala ang mga ito. Kailangan ng Russia ng air cover para makuha ang mahahalagang lugar sa Ukraine. Kung walang proteksyon, naaantala ang pag-atake at nasisira ang mga tangke at command center dahil sa drone at missile strike. Kailangan protektahan ng Russia ng air defenses ang lahat ng nasa likod ng linya ng labanan para maayos nilang maisagawa ang pag-atake sa Ukraine. Kapag hindi naprotektahan ang mga logistical at weaponry nodes, nagiging mahina at target ito ng pag-atake ng Russia. Mahalaga rin ang humihinang air defenses sa frontline. Madaling makita. May F-16 drones, missiles, at iba pang sandata ang Ukraine laban sa puwersa ng Russia sa labanan. Hindi papayagan ng Russia na magamit ng Ukraine ang mga sandatang iyon nang walang kaparusahan. Kung mangyari iyon, ang mga tropa ni Putin sa Ukraine ay babanatan ng bala at pampasabog 24/7 na kayang magpira-piraso sa kanila. Bumabalik tayo sa ligtas na koridor. Ngayon at lalo na sa 2026, makikita natin kung paano ginagamit ng Ukraine ang paghina ng depensa sa himpapawid ng Russia. Bukas na ang mga koridor at mas mahirap na para sa Russia na isara ito laban sa Ukrainian missile at drone. Nakita agad ang epekto ng pagkawala ng maraming air defense platform ng Russia noong unang buwan ng 2025. Noong katapusan ng Abril, iniulat ng National Security Journal na naglipat ang Russia ng mas maraming air defense sa Crimea. Ngunit magulo at hindi koordinado ang proseso. Ipinapakita ng kakulangan ng organisasyon ang pagkataranta ng Russia habang unti-unting sinisira ng Ukraine ang air defense ng Crimea para sa mas maraming pag-atake sa peninsula. Nagmadali ang Russia na punan ang mga puwang bago Abril 2025, kaya humina ang iba pang dating pinoprotektahan nitong lugar. Dagdag pa ang 4 bilyon na pag-atake ng Ukraine sa air defense ng Russia, nagdudulot ito ng sunod-sunod na problema. Nauubos ang air defense ng Russia, kaya ginagamit nila ang mga sistema mula sa ibang lugar bilang pamalit. Mas maraming depensa ang nasisira, kaya mas dumarami ang ligtas na daanan. Lalo pang lumalala ang hysterical na reaksyon ng Russia sa pagkawala ng air defense, dahil kahit ang mga na-install nila ay hindi rin laging epektibo. Ayon sa ulat ng Militani noong Disyembre 13, inaatake ng Ukraine ang mga imbakan ng anti-air missile ng Russia. Kapag pinagsama sa mga parusang ipinataw ng kanluran na nagpapahirap sa Russia na makakuha ng mga imported na bahagi at microelectronics, nagdudulot ang mga pag-ataking ito ng kakulangan sa mga missile. Sinusubukan ng Russia lutasin ang problema sa pamamagitan ng pag-antala ng export ng air defense missile na ipinangako sa mga bansang gumagamit ng Russian systems, gaya ng India. Pero ang mga pagkaantalang iyon ay lalo lamang nagpapakita na may lumalalang krisis ang Russia sa air defense missile na magre-resulta sa paglikha ng mas marami pang, at marahil hindi inaasahan, ligtas na mga daanan para sa mga drone at missile ng Ukraine. Ayon ito sa plano ng Ukraine. Inuulit ang planong iyon tuwing umaatake ang Ukraine sa kagamitan, lohistika o langis ng Russia. Ang United 24 Media ang naglalarawan ng planong iyon at ng ulat sa nagawa ng Alpha Unit noong 2025. Ang pag-atake ng unit sa depensang panghimpapawid ng Russia ay bahagi ng kampanyang pahinain ang militar na
Infrastruktura ng Russia. Sa mga sinakop na teritoryo at lagpas sa harapan, lumilitaw na ang mga bitak sa makinang pandigma ni Putin bago pa ang 2025. Buong taon ginamit ng Unit Alpha sa pagpapalawak ng mga bitak na iyon. At dito tayo napupunta sa isang bagay na nabanggit natin kanina sa video. Ang buong layunin ng pagtutok ng Ukraine sa mga depensa sa himpapawid ng Russia ay upang lumikha ng mga ligtas na daanan sa himpapawid para mapadali ang pagsasagawa ng malalalim na pag-atake. Sa 2026, lubos ng mapapakinabangan ng Ukraine ang mga puwang sa depensa ng Russia na sila rin ang nagdulot. Ibig sabihin, sina Putin at mga kasabwat niya ay haharap sa drone at misil ng Ukraine. Hindi ibig sabihin na mali ang deep strike strategy ng Ukraine noong 2025. Lalong pinaigting ang estratehiyang iyon sa buong taon habang mas marami at mas malalaking pinsala ang naidulot sa mga air defense ng Russia. Noong 2025, ang langis ng Russia ay malaki ang tinamaan ng long-range strike ng Ukraine, na nagpapakitang mahusay na ang Ukraine sa pagharap sa Russian air defense. Ayon sa Kiev Independent na nag-quote sa Security Service of Ukraine, tinamaan na ng Ukraine ang halos 160 oil facility ng Russia hanggang Nobyembre 1. Ang mga pag-atake sa langis ay bahagi ng estratehiya ng Ukraine para pahinain ang makinarya ng digmaan ni Putin, tulad ng iba pang atake sa target militar ng Russia. Noong Disyembre 26, iniulat ng The New Voice of Ukraine na dumalas ang pag-atake ng Ukraine sa oil refinery ng Russia noong 2025. Nagkaroon ng 511% na pagtaas sa ganitong uri ng mga pag-atake noong 2025 kumpara noong 2024, at marami sa mga pag-ataking ito ay isinagawa laban sa mga target na mas malayo. Tandaan, sinabi namin sa inyo na may ginagamit na paraan ang Ukraine para maisagawa ang mga sobrang long-range na pag-atake na ito. Ibubunyag namin ito sa lalong madaling panahon. Ipinapakita ng lahat ng ito na lalo pang lalala ang sitwasyon para sa Russia sa usapin ng malalayong pag-atake. Matagal nang naghahanda ang Ukraine para samantalahin ang mga puwang na nilikha nito noon pa man. Noong Nobyembre, iniulat ng Kiev Independent ang mga pahayag na ginawa ni Rustem Umerov, kalihim ng National Security and Defense Council ng Ukraine, at ni Oleksandr Kamyshin, isang tagapayo sa mga estratehikong industriya sa tanggapan ng Pangulo. Ibinunyag nilang umabot na sa $35 bilyon kada taon ang kapasidad ng produksyon ng industriya ng depensa ng Ukraine. Maaaring umabot sa $60 bilyong ang halaga nito sa 2026 kung may sapat na suporta. Sa madaling salita, mas maraming pondo at drone ay magpapahina sa depensa ng Russia at magdudulot ng mas matitinding pag-atake sa 2026. Parang pinatutunayan nga nila ito. Nagsimula agad ang Ukraine ng malakas sa larangan ng malalalim na pag-atake noong 2026. Ayon sa Reuters noong Enero, 4 araw-araw tinatarget ng sandata ng Ukraine ang rehiyon ng Moscow. Parang pinapakita ng Ukraine kay Putin na hindi kayang pigilan ng depensa sa himpapawid ng Russia ang malalalim nilang pag-atake. Ngayon, dahil sa pagbubunyag ng Security Service of Ukraine sa magastos na operasyon ng Alpha Unit noong 2025, alam na natin kung bakit. Maaaring nangyari ito dahil sa desisyon ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine noong Agosto 2025. Iniulat ng United 44 Media na pinayagan ni Zelensky ang Security Service of Ukraine na magsagawa ng mas maraming pag-atake sa mga pasilidad militar ng Russia, lalo na sa air defense. Sinabi ni Zelensky na mahalagang maramdaman ng kalaban ang epekto ng ating aksyon, at epektibo itong nagawa ng Security Service of Ukraine sa pagtanggal ng limitasyon. Maraming Russian air defense ang bumagsak at mas marami ng pagkakataon para sa malalayong pag-atake ang bukas para sa Ukraine kaysa dati. At alam natin na magagawa ng Ukraine na isagawa ang mga pag-ataking ito laban sa mga target na malayo at malawak. Bakit? Dahil sa trick na binanggit kanina. Nire-redesign ng Ukraine ang mga drone nila para gumaan at gumanda ang aerodynamics. Halimbawa ang Liuchi drone ng bansa. Matagal nang ginagamit ng Ukraine ang mga drone na ito para sa long-range na pag-atake. At ang ilan ay umaabot ng halos 1,000 kilometro o mga 621 milya papunta sa kanilang mga target. Ayon sa Pravda noong Enero,
12 kaduda-duda ang tagumpay ng mga pag-atake dahil maaring hindi kasing tumpak ng kailangan ng Ukraine ang mga drone na ginagamit. Nagsimula ang paggawa sa Liuchi at ang mga nakikitang pagbabago ay nagdulot ng malaking epekto. Inalis ng mga developer ng Ukraine ang landing gear ng drone para gumaan ito at gumanda ang aerodynamics, kaya mas madaling imaniobra. Malaki ang pinagkaiba sa tumpak na pag-atake sa malalayong target dahil mas madalas makita ang Liuchi drone sa Russia, kaya mas maaasahan ng Ukraine na tatamaan ang mga target na dati ay hindi kaya. Isang simpleng pagbabago lang ito, pero malaki ang epekto nito para sa deep strike campaign ng Ukraine sa 2026. Ang paglabas ng FPI sa drone bandang dulo ng 2025 ay nangangakong magiging malaking bagay para sa Ukraine. Sa presyong $55,000 ang drone na ito ay murang dagdag sa long-range arsenal ng Ukraine. Handa na itong magdulot ng gulo dahil may ligtas ng daan sa himpapawid ng Russia. Alamin paano sisirain ng drone ang war machine ng Russia sa aming video. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para sa higit pang kaalaman sa estratehiya ng Ukraine laban sa Russia. Salamat sa panonood.